Magandang araw mga Familians! Habang tayo'y sabik na sa isang masigla, makulay at puno ng siglang pagdiriwang ng Siglakasan 2025, mahalagang paalalahanan ang lahat na kahit may kasiyahan at kompetisyon, ang ating mga alituntunin sa paaralan gaya ng nakasaad sa Student Handbook at Manual of Regulations ay patuloy pa ring ipinatutupad. Inaasahan pa rin ang disiplina, paggalang at maayos na asal mula sa bawat estudyante, guro at kawani ng paaralan. Ang mga sumusunod na patnubay ay ginawa upang muling bigyang diin at dagdagan ang mga umiiral na tuntunin na naaayon sa kalagayan ng mga aktibidad sa panahon ng siglakasan. Para sa oras ng klase at pagpasok, bahagi ng opisyal na gawain ng paaralan ang siglakasan. Kaya't kinakailangang pumasok ang lahat ng mag-aaral, i-check pa rin ang attendance bawat araw. Ikalawa, ang opisyal na oras ng paaralan ay nagsisimula ng alas 7 ng umaga. Inaasahang dumating ng maaga ang lahat upang makapaghanda para sa mga nakaschedule na aktibidad. Para sa mga kasuotan. Una, ang mga mag-aaral ay dapat nakasuot ng wastong uniforme para sa siglakasan, gaya ng mga sumusunod. Pang-itaas, Intrams uniform, PE shirt, Marelo shirt, o iba pang HFA sports shirt. Pang-ibaba, PE pants o anumang jersey shorts. Hindi naman natin pinahihintulutan ang pagsusuot ng maong pants. Damit na may patalastas o mensaheng may kinalaman sa alak, sigarilyo, droga o anumang may malaswang mensahe, diskriminasyon o bastos na larawan. Tube blouse, halter top, backless, midriff tops, sobrang ikling palda o anumang kasuotan naglaladlad ng undergarments. Ikatlo, rubber shoes ang dapat isuot kapag nasa labas ng quarters. Ang pagtanggal ng sapatos ay pinahihintulutan lamang kung nasa loob ng quarters at nagpapahinga. Para naman sa pangkalahatang tuntunin at patnubay sa laro. Upang masiguro ang patas, organisado at maayos na daloy ng mga palaro sa siglakasan, ang mga sumusunod na mga alituntunin ay mahigpit na ipinatutupad. Una, double elimination ang gaganaping sistema para sa lahat ng laro, maliban sa athletics, Scrabble at Rubik's Cube na didesisyonan ng tournament manager. Ikalawa, ang desisyon ng mga table officials at referee ay pinal. Walang protestang tatanggapin ukol sa mga judgment call ng referee. Tanging ang Sports Commission lamang ang may kapangyarihang bawiin ito. Ikatlo, hindi papayagang makapaglaro ang isang manlalaro kung siya ay hindi nakasunod sa tamang uniforme. Ikaapat, susundin ang rules of succession sa schedule ng laro, maliban na lamang kung may na-default o na-forfeit na laban bago ang kasunod na laro. Ikalima, ang isang koponan ay may 5 minutong palugit upang makapunta sa venue kasama ang kompletong lineup o mga minimum na bilang ng manlalaro. Ika-6, ang lahat ng advisor, team captain at mga manlalaro ay inaasahang may komunikasyon sa tournament manager or chief referee ng kanilang laro para sa anumang pagbabago sa schedule. Ikapito, lahat ng entry o listahan ng kalahok ay dapat maipasa. Ikawalo, lahat ng ipinasang entry at pinal at hindi na maaaring baguhin. Ikasiyam, ang entry ay kailangang may lagda ng sports committee head, class advisor at subject cluster coordinator. Ika-10, tanging ang mga manlalaro at advisor lamang ang pinapayagang umupo sa bench ng koponan. Ika-11,
Ang mga game mechanics ay ipamamahagi bago magsimula ang siglakasan. Responsibilidad ng mga manlalaro na basahin at sundin ang mga patakaran, kabilang ang mga modifikasyon nito. 12. Ang tournament manager ay may kapangyarihang paikliin o pahabain ang takbo ng laro kasama ang pag-aproba ng Sports Commission. 13. Lahat ng resulta ng laro ay iipunin at itatala. 14. Ang mga panalo ay agad na ipapasa sa tabulator ng laro at iaanunsyo ng announcer. Susundan agad ito ng pagbibigay ng gantimpala. 15. Sa tulong ng pagkakaisa, respeto at pagsunod ng mga alituntuning ito, tiyak na magiging matagumpay, masaya at makabuluhan ang ating siglakasan. Pakitandaan, ang palaro ay bahagi ng paghubog sa disiplina, pakikipagkapwa at pagkatao ng bawat pamilyan, maging modelo ng tunay na diwa ng palakasan. Para naman sa mga patakaran sa quarters, bilang bahagi ng paghahanda para sa siglakasan, ang mga silid-aralan ay pansamantalang itatalaga bilang quarters o pahingahan ng bawat klase. Narito ang mga patnubay na kailangang sundin para sa kaayusan, kalinisan at seguridad ng lahat. Una, para sa layunin ng siglakasan, ang mga silid-aralan ay pansamantalang gagamitin bilang quarters ng mga mag-aaral. 2, panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng bawat quarters sa buong panahon ng intramurals. 3, lahat ng silya ay dapat manatili sa loob ng silid at hindi maaaring dalhin sa mga playing courts. 4, ang mga TV sa silid ay hindi para sa libangan. Mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng mga ito. 5, bawal ang pagsingil ng anumang gadget sa loob ng silid. Ang sino mang mahuhuling lumalabag ay kukumpiskahin ang gamit at ito ay maaaring bawiin lamang ng inyong mga magulang. 6, maliban sa board games, halimbawa, chess at dama, hindi pinapayagan ang anumang uri ng paglalaro sa loob ng quarters. 7, ingatan ang mga personal na gamit. Ang Holy Family Academy ay hindi mananagot sa anumang pagkawala o pagkasira ng mga kagamitan. 8, hindi papayagan ang paggamit ng aircon sa buong panahon ng siglakasan. 9, bago ang dismissal sa hapon, ang quarters ay kailangang ayusin. Tungkulin ito ng bawat miyembro ng klase. Ang mga patakarang ito ay tinakda upang masigurong ang siglakasan ay maisagawa ng maayos, ligtas at responsable. Tayo'y magtulungan sa pagsunod at pagpapanatili ng kaayusan sa kapaligiran. Disiplina sa quarters, disiplina sa buong siglakasan. Para naman sa pagkain at inumin. Upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng lahat, ang mga sumusunod na patakaran ukol sa pagkain at inumin ay ipinatutupad. Una, bukas ang kantin ng paaralan buong panahon ng siglakasan upang magsilbi ng pagkain at inumin para sa lahat. Meron din kaming mga hinandang food stalls na available sa loob ng paaralan. 2, mahigpit na ipinagbabawal ang food deliveries mula sa loob habang isinasagawa ang aktibidad ng siglakasan. Magsaya, makisalo at magpahinga ng maayos habang sumusunod sa mga itinakdang patakaran para sa mas ligtas at mas masarap na siglakasan. Para naman sa kalusugan at kalinisan. Ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa ay nananatiling pangunahing prioridad sa buong panahon ng siglakasan. Kaya't ang mga sumusunod na patakaran ay dapat sundin.
Una, sundin ang minimum health protocols sa bawat makakaya. Kabilang dito ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng sanitizer o alkohol. Ikalawa, laging ugaliin ang tamang respiratory etiquette tulad ng pagtakip ng bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing. Ikatlo, panatilihing hydrated ang sarili. Magdala ng sariling tubig o tumbler upang maiwasan ang pagkapagod at dehydration. Ikaapat, bukas ang school clinic at first aid station sa buong araw. Ito ay pinamumunuan ng Committee on Health sa pangunguna ng ating school nurse. Ikalima, ipaalam agad sa inyong class health officer kung nakakaramdam kayo ng hindi maganda sa katawan upang kayo ay mabigyan ng wastong tulong medikal. Ang kalusugan ay kayamanan. Sa tulong ng bawat isa, sisiguraduhin nating ligtas, masaya at matagumpay ang siglakasan. Mag-ingat, maglinis at maglaro ng responsable. Para naman sa kaligtasan at seguridad. Ang seguridad ng bawat isa ay mahalagang bahagi ng matagumpay na siglakasan. Kaya't ipinatutupad ang mga sumusunod na patakaran upang matiyak ang kaayusan sa loob ng paaralan. Una, sa buong siglakasan 2025, hindi hinihikayat ang pagbisita ng mga magulang o panauhin sa paaralan upang manood ng mga laro, maliban na lamang sa Lunes, Agosto 4 at Biyernes, Agosto 8. Para sa kaligtasan ng lahat ng papasok at lalabas sa paaralan ay dadaan sa security check at kailangang sumunod sa mga alituntunin kaugnay ng pagkain at inumin. Ikalawa, ang mga bisita ay maaaring manatili lamang sa mga common area or grounds. Ipinagbabawal ang pagpasok ng panauhin sa loob ng anumang silid-aralan o quarters. Sama-sama nating tiyakin ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat ng kalahok, guro at kawani ng buong siglakasan. Sa tulong ng ating disiplina, paggalang at kooperasyon, sisiguraduhin nating ang siglakasan 2025 ay maging ligtas, maayos at matagumpay para sa lahat. Bantayan ang seguridad, ipakita ang tamang asal at itaguyod ang diwa ng palakasan.